Kamakailan lamang, nagbigay ng babala ang Israeli Defense Forces (IDF) tungkol sa posibilidad ng pag-atake ng Iran mula sa Iraq. Ayon sa mga ulat, may plano ang Iran na isagawa ang atake bago ang Nobyembre 5 na kung saan gaganapin ang halalan sa pagkapangulo ng Amerika. Ang inaasahang atake ay maaaring isagawa gamit ang malawak na pagpapaputok ng mga drones at ballistic missiles. Ang pahayag na ito ay sinamahan ng pagbabanta mula kay Ayatollah Ali Khamenei, ang supreme leader ng Iran. Sa isang pagpupulong kasama ang mga estudyante, sinabi niya na makakatanggap ng matinding paghihiganti ang Israel mula sa Iran. Ang kanyang pahayag ay naganap sa gitna ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan, lalo na matapos ang mga pag-atake ng Israel sa mga pasilidad militar ng Iran noong nakaraang buwan. Ang mga banta ni Khamenei ay tila tugon sa patuloy na agresyon ng Israel laban sa Iran at mga kaalyado nito. Ang hidwaan sa pagitan ng Iran at Israel ay hindi bago. Ito ay isang matagal ng tunggalian na lalong lumala pagkatapos ng pag-atake ng Hamas noong Oktubre 7, 2023 at ang kasunod na pagsalakay ng Israel sa Gaza. Sa kasalukuyan, patuloy na nakikipaglaban ng Israel sa Hezbollah sa Timog Lebanon, kung saan may mga insidente ring nagresulta sa pagkasugatan ng maraming tao. Ayon sa mga ulat, may kakayahan ng Iran na bumuo ng mga sandatang nuklear, subalit ito ay pinipigilan ng isang utos mula kay Khamenei laban sa paggamit ng mga sandatang pamumuksa. Sa kabila nito, patuloy na nag-iisip ang Iran tungkol sa kanilang estratehiya at kakayahan upang ipagtanggol ang kanilang bansa laban sa mga banta mula sa Israel. Ang sitwasyon ay lalong komplikado dahil sa paparating na halalan sa Amerika. May mga ulat na nagsasabing nagbigay ng payo si Pangulong Joe Biden sa Israel upang limitahan ang kanilang mga operasyon laban sa Iran at iwasan ang mas malawak na digmaan. Ang tensyon ay patuloy na tumataas habang parehong panig ay nag-iingat laban sa anumang hakbang na maaring magdulot ng mas malawak na labanan. Kamakailan, isinagawa ng Iran ang 3 magkakasunod na pag-atake mula sa teritoryo ng Iraq na nagdulot ng malawakang pinsala sa southern bahagi ng Israel. Ang mga pag-atake ay pinangunahan ng isang Islamic militia group na may ugnayan sa Iran na tumarget sa isang radar facility sa Dimona at isang base militar sa Golan Heights. Ayon sa mga ulat, ang mga pag-atake ay bahagi ng suporta ng milisya para sa Hamas at Hezbollah, mga grupong patuloy na nakakaranas ng pag-atake mula sa Israel. Ang mga Iraqi milisya ay nagbanta na ipagpapatuloy ang kanilang pag-atake hanggat hindi tumitigil ang Israel sa kanilang mga operasyong militar sa Gaza at Lebanon. Ipinahayag nila ang kanilang pagkabahala sa mataas na bilang ng mga sibilyan, kabilang ang mga bata na namatay dahil sa mga operasyon ng Israeli Defense Forces (IDF) sa mga nasabing lugar. Sa kabila ng kanilang aktibong pakikilahok sa mga pag-atake, ipinahayag din ng pamahalaan ng Iraq ang kanilang pagnanais na umiwas sa gulo at hindi madamay sa kaguluhan na dulot ng hidwaan. Pero ganito rin ang sinabi noon ng Lebanon noong hindi pa nito inaatake ang Israel. Sinabi nito na ayaw nilang makisali sa gulo at ayaw nilang madamay ang kanilang bansa. Subalit ilang araw lamang ang lumipas ay nagpakawala ng mga pag-atake sa iba't ibang panig ng Israel. Kaya maraming nagsasabi na matutulad din ang Iraq sa Lebanon na ngayon ay tinatarget na ng Israel sa mga airstrikes. Hindi rin naman kasi maitatanggi na may mga proxies rin ng Iran sa Iraq at maari ito na rin ang susunod na targetin ng Israel. Ang sitwasyong ito ay naglalarawan ng masalimuot na relasyon at tensyon sa rehiyon. Ang Iraq, kahit na tila umaatake sa Israel, ay may mga alalahanin tungkol sa posibleng pagsasangkot nito sa mas malawak na hidwaan. Ang mga leader ng Iraq ay nag-aalala na ang anumang paghihiganti mula sa Israel ay maaaring magdulot ng mas malaking pinsala hindi lamang sa kanilang bansa, kundi pati na rin sa kanilang mamamayan. Mula noong simula ng digmaan sa Gaza noong Oktubre 2023, tumaas ang bilang ng mga pag-atake mula sa Iraq patungo sa Israel. Ayon sa mga analyst, ang Iran ay gumagamit ng mga proxy group
tulad ng Iraqi militias upang ipakita ang kanilang suporta para kay Hezbollah at Hamas. Ang estratehiyang ito ay nagpapakita ng layunin ng Iran na palakasin ang kanilang axis of resistance laban sa Israel habang pinapangalagaan ang kanilang sariling militar na kakayahan. Ang pag-atake mula sa Iraq ay nagdudulot din ng panganib para sa Israel. Sa kabila ng pagkakaroon ng advanced air defense systems, patuloy ang banta mula sa iba't ibang grupo na may ugnayan kay Iran. Ang mga missile at drone attacks mula sa Iraq ay nagpapakita ng lumalalang sitwasyon kung saan maaring magkaroon ng mas malawak na labanan. Ang kasalukuyang sitwasyon sa Iraq ay puno ng mga hamon at komplikadong relasyon sa pagitan ng mga pangunahing bansa sa rehiyon, partikular ang Iran at Estados Unidos. Sa kabila ng pagnanais ng Iraq na manatiling neutral sa mga alitan, ang mga pangyayari sa rehiyon ay nagiging sanhi ng pag-igting ng tensyon. Ang mga pag-atake mula sa Iran na nagmumula sa teritoryo ng Iraq ay nagbigay daan para sa Israel na gumawa ng mga hakbang upang maghiganti. Sa ganitong konteksto, ang Iraq ay nahaharap sa isang mahirap na sitwasyon dahil may utang na loob sila sa Iran bilang pangunahing tagapagsupply ng langis, habang hindi rin maikakaila ang malaking tulong na ibinibigay ng Estados Unidos sa kanilang bansa. Noong 2017, nakipagtulungan ng Estados Unidos at ang Global Coalition upang tulungan ang Iraq na paalisin ang mga teroristang ISIS. Ang tagumpay na ito ay naging mahalagang hakbang patungo sa pagkakaroon ng mas matatag na demokratikong pamahalaan. Sa kasalukuyan, ang relasyon ng Iraq at Estados Unidos ay nananatiling matatag, lalo na dahil sa patuloy na suporta ng Amerika sa pagpapalakas ng seguridad at militar ng Iraq. Mahalaga ito hindi lamang para sa Iraq, kundi pati na rin para sa Estados Unidos, dahil ang Iraq ay nagsisilbing boses para sa kapayapaan at kaunlaran sa gitnang silangan. Mula 2014 hanggang ngayon, naglaan ang Estados Unidos ng bilyon-bilyong dolyar para sa mga humanitarian actions at pagpapaunlad ng kalusugan sa Iraq upang matulungan itong makabangon mula sa mga pinsalang dulot ng digmaang sibil. Bukod dito, mayroong malaking base militar ang Amerika sa Iraq na nagiging sentro para sa kanilang operasyon laban sa ISIS at iba pang banta. Sa kabila ng magandang relasyon ng Iraq at Estados Unidos, hindi maikakaila ang malalim na impluwensya ng Iran sa mga pampulitikang grupo at milisya sa Iraq. Maraming grupo ang may ugnayan kay Iran at ito ay nagiging sanhi ng pagigting ng tensyon hindi lamang laban sa mga puwersa ng Amerika, kundi pati na rin laban sa Israel. Ang pagkakaroon ng mga militia group na suportado ni Iran ay nagiging dahilan kung bakit nahihirapan ang gobyerno ng Iraq na ipatupad ang kanilang sariling patakaran. Ang mga pag-atake mula sa mga grupong ito ay nagdudulot ng panganib, hindi lamang para sa seguridad ng Iraq kundi pati na rin para sa mas malawak na rehiyon. Halimbawa, noong nakaraang taon inatake ng Iran mula sa Iraq ang mga base militar ng Amerika sa Syria bilang tugon sa pagkamatay ni Al-Jawaru. Ang pangyayaring ito ay nagpatunay kung gaano kalalim ang ugnayan at impluwensya ni Iran, hindi lamang sa militar, kundi pati na rin sa pampulitikang aspeto. Dahil dito, ang sitwasyon ngayon ay sobrang komplikado. Habang tumututol ang Iraq sa karahasan at kaguluhan, nahaharap sila sa dilema kung paano makikilos nang hindi naaapektuhan ang kanilang relasyon kay Iran at Estados Unidos. Ang utang na loob nila kay Iran bilang tagapag-supply ng langis ay nagpapahirap para sa kanila na labanan ang impluwensya nito. Sa kabilang banda, kailangan din nilang panatilihin ang magandang relasyon nila sa Estados Unidos bilang pangunahing kaalyado. Ang pagkakaroon ng suporta mula sa Estados Unidos ay napakahalaga para kay Iraqi Prime Minister Mohammed al-Sudani, lalo na't siya ay nahaharap din sa pressure mula sa mga Iranian-backed groups na humihiling para sa tuluyang pag-alis ng mga puwersang Amerikano mula sa kanilang bansa. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang pag-atake laban sa mga base militar ng Amerika mula noong nakaraang taon. Sa hinaharap, mahalaga para sa Iraq na mahanap ang tamang balanse upang mapanatili ang kanilang soberanya habang pinoprotektahan din ang kanilang interes laban sa anumang uri ng panlabas na banta.
Ang patuloy na pakikipag-ugnayan nila kay Estados Unidos at pag-aalaga din sa kanilang relasyon kay Iran ay magiging susi upang maiwasan ang mas malalang kaguluhan. Habang ang Iran ay may mga proxies na nakakalat sa buong rehiyon, kilala naman ang Amerika na maraming base militar na nakakalat sa buong mundo, isang patunay na ang kanilang labanan ay base sa dami ng impluensya pagdating sa puwersa. Sa huli, ang sitwasyong ito ay nagpapakita kung gaano kahirap maging isang bansa tulad ng Iraq, kung saan kailangan nilang pamahalaan ang kanilang sariling interes habang nakikisalamuha din sila sa mas malalaking puwersa tulad nina Iran at Estados Unidos. Sa huli, umaasa silang makamit ang kapayapaan at katatagan hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi pati na rin para sa buong rehiyon.